Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. 'Di ba? Fake healer, ano tayo? Fake healer episode uli. Ito naman, bagamat ito'y tungkol sa kulto, ano? Kung paano paano mo malalaman kung nabibilang ka sa isang kulto. Kasi napapansin ko, yung mga fake healer katulad niyan, ano, yung leader ng kulto, 'di ba? So, nakita ko tong video na to galing kay Everyday. Ito yung ano, 'di ba? Everyday. May disclaimer naman na nakalagay eh. So, okay lang naman to kung ano yung pananaw natin. So, ito yung ating re-react now. Credit kay Everyday, subscribe kayo kay Everyday. Babaguhin ko yung format ng aking ng aking reaction video para medyo tayo malupit-lupit, 'di ba? Play ko na ha. May disclaimer naman siya, educational purpose lang naman daw. Kapag nababanggit ang salitang kulto, ang unang papasok sa ating isip ay ang mga organisasyon o samahan na may kinalaman sa relihiyon o spiritual na paniniwala. Bagamat ito ay tama, hindi lang ito ang definisyon ng kulto. Correct! Sa panahon kung saan ang impormasyon ay malayang napapalaganap sa pamamagitan ng internet at ng social media, sumibol ang isang paraan kung saan ang isang ideya at paniniwala ay kayang baluktutin ng isang establisadong katotohanan. Dahil dito, yun ang purpose ng mga cults, 'di ba? Yung i-distort yung truth para umayon dun sa paniniwala nila. Katulad ng sinabi kanina netong host na pinapakinggan natin. Hindi naman nag-a-apply yan sa sa mga organisasyon at religion, yung pagiging cult, 'di ba? Kasi may mga katangian ng kulto na parang magiging familiar sa atin pag napanood natin 'to. Iba't ibang organisasyon at samahan ang nagkaroon ng malakultong uri ng paniniwala. Ano ang ibig kong sabihin? Linawin natin ito. Una sa lahat, tukuyin natin ang kahulugan ng salitang kulto. Ayon sa Oxford Dictionary, ang kulto ay isang sistema ng pagsamba o pagiging deboto sa isang bagay o isang imahe. Ito rin ay isang relihiyosong samahan kung saan ang isang grupo ay may iisang paniniwala na hindi karaniwan sa mga naitatag na relihiyon. Oo, di ba? Napapansin nyo, most of ganitong organization, 'di ba? Meron silang pinaniniwalaan na wala talagang batayan. Ito yung kalimitan na katangian ng kulto. Yung meron silang mga ginagawa na wala naman talagang batayan. Na hindi alam kung saan hinugot nung puno nila. 'Di ba? Sounds familiar ba, mga men? Pag may mga ganyan na nagdadadaldal at napapansin nyo, dumadami na kayo. Sa kakapaniwala sa mga ganyang bagay, 'di ba? Maybe hindi ko sinasabing kulto na agad. Maybe kulto na 'yan. Yang kinabibilangan nyo. Ang isa pang definisyon ay ang mali o sobrang paghanga sa isang leader o personalidad. Yes. Batay sa mga definisyon na aking sinabi, maaaring may mga iba sa atin na parte na ng isang kulto na hindi nila namamalayan. Kaya naisipan ko na saliksikin ng mga iba't ibang senyales na nagsasabing maaaring nabibilang ka na rin. Tingnan nga natin. Baka mamaya kulto. Baka mamaya itong channel ko kulto na to, men, ha? Kayo dyan, mag-comment kayo dyan sa baba. Baka mamaya kulto na tayo, men, ha? At tignan kung ang mga senyales na ito ay sumasalamin na sa inyong pag-uugali o paniniwala. Una, kung ang inyong leader ay di pwedeng pulaan
Hindi pwedeng pulaan kasi hindi na agad makakatulog pagka pinulaan. Questionin o pintasan, malamang ay miyembro ka ng isang kulto. Ganun pala. Kapag ka ang leader ay hindi pwedeng pulaan, questionin o pintasan, malamang ay miyembro ka na ng isang kulto. 'Di ba? Yung agad na parang hindi agad makatulog. Pagka may narinig na questionin o pintasan, malamang ay miyembro ka na rin ng isang kulto. Ay, naku, Diyos ko, men. Di ba? Familiar ba yan? Hindi, baka mamaya napapabilang kayo sa ganyang grupo, ha? Uy, gising! Men, hindi pwedeng sabihan. Di ba? Tapos pag sinabihan ka, magtatawag ng, di ba, kakausapin ng Diyos, men. Ang bawat samahan ay pinagmumula ng isang charismatic leader na kung saan pinaniniwala niya ang kanyang mga alagad na meron siyang espesyal na misyon o kaalaman na tanging siya lang ang nakaaalam at nakaiintindi. Hindi nila hinahayaan o hinihimok ang kanilang mga kaanib na mag-isip o manaliksik para sa kanilang sariling kaalaman. Hindi mahalaga kung may ebidensya at lohika kontra rito. Ang tanging ito yung di ba? Hindi daw mahalaga sa kanila kung may ebidensya o may lohika. Basta sinabi ng puno na kinakausap ko ang Diyos at kailangan maniwala ka doon. Hindi ka pwede mag-question doon. Sinabi niya na eh. Di ba, tinan mo? Kahit walang ebidensya or lohika ang pinaggagawa, dapat maniwala ka. Kung may ebidensya at himok ang kanilang mga espesyal na misyon o kaalaman na tanging siya lang ang nakaalam at nakaiintindi. May mga kaalaman na siya lang ang nakakaalam at nakakaintindi. Di ba? Supposed to be kung may ganyan ka, di ba dapat alam ng mga miyembro mo para maiintindihan ka kasi yan ang nangyayari ang blind following eh. O halimbawa, kapag kapag napalutang ko ang halimbawa itong Pringles, no? Pag napalutang ko to, di ba? Syempre magtatanong yung miyembro mo. Tapos hindi mo sasabihin kung paano mo nagagawa. Kahit yung explanation na naayon man lang do sa faith nyo, yung parang parang exclusive lang sa yung yung power. 'Di ba? Magtaka-taka na kayo diyan, men. Hindi nila hinahayaan o hinihimok ang kanilang mga kaanib na mag-isip o manaliksik. 'Di ba? Hindi hinahayaan na mag-isip at manaliksik. Basta kung ano yung sinabi, yun na. Diba? Huwag ka na magtanong-tanong pa. Basta sinabi kong nakakagaling to, yun na. Basta sinabi kong gagaling ka, yun na. I mean, diba? Parang semi-dictatorship tong na to eh. Tong ginagawa na itong mga to eh. Sa kanilang sariling kaalaman. Hindi mahalaga kung may ebidensya at lohika kontra rito. Diba? Hindi mahalaga yung logic, yung science behind do sa ginagawa niya. Diba? Hindi mahalaga yon. Kailangan maniwala ka. Diba? Huwag ka na magtanong-tanong. Kasi siya yung kinakausap ng Diyos, ikaw bobo ka, diyan ka lang. Maniwala ka lang. Kaya yung utak mo magdi-disable na pagkakaharap mo tong mga to. Kasi obligadong ang gagawin mo lang talaga, maniwala lang. Hindi ka dapat magsusuri. Diba? Hindi mo dapat i-double check yung ginagawa nila. Maniwala ka lang. Importante ay ang sumunod at maniwala ng walang pasubali. Pangalawa, sinisiraan nito ang mga kaalyado. Pag may tumiwalag na miyembro sa grupo, kadalasan ay magpapalabas sila ng mga di kanais-nais na detalye tungkol sa karakter ng umalis na dating kasamahan. Para kung ulitin nga natin to, men. Di ba? Uy, may nangyayari bang ganyan sa inyo? Baka mamaya nangyayari sa inyo to. Di ba? Pasubali. Ulitin nga natin. Pangalawa, sinisiraan nito ang mga dating miyembro o kaalyado. Pag may tumiwalag na miyembro sa grupo,
Kadalasan ay magpapalabas sila ng mga di kanais-nais na detalye tungkol sa karakter ng umalis na dating kasamahan. Para kung ano man ang sabihin nito laban sa kanila, ay masira agad ang pagtitiwala sa kanya ng ibang tao. Kadalasan ay di nito sasagutin ng diretso ang kung anong issue na tinatalakay ng correct! Di ba? Hindi sasagutin pagka kinwestiyon mo yung yung logic behind sa ginagawa niya. Hindi niya sasagutin yon. Basta ang gagawin niya, ano bang ang gagawin niya dito? Kadalasan ay di nito sasagutin ng diretso ang kung anong issue na tinatalakay ng dating miyembro. Bagkus ay ililihis nito ang paksa at atakihin ang personal na pagkatao ng kabilang panig. Aatakihin ang personal na pagkatao ng dating kaanib. Di ba? Wala na yung issue na pinag-uusapan. Diba? Ikaw ay magnanakaw ka. Ikaw ay hindi ka mapagkakatiwalaan. Diba? Na kung tutuusin, yung sinasabi, pwede naman i-double check yun eh. Diba? Kapag sinabi ng dating miyembro mo na wala sa Bible yung pinagdadadaldal mo, instead na i-defense mo yung yung nagsasabi na yun doon sa argumentong ni-raise sa'yo, diba? Ang sasabi niya, hindi, ikaw, magnanakaw ka kasi. Ikaw, masama kang tao. Ikaw, manluloko ka. Diba? Pero yung mismong issue, men, hindi ba natin pwedeng pag-usapan yon? Wala naman talagang batayan yung pinaggagawa mo. Diba? Saan mo napulot yun? Diba? Certified ba yung pinagpulutan mo nun? Kayo naman. Ang grupo ay may takot sa mundo sa labas ng kanilang samahan. Isinusulong nito na sila lang ang natatanging may alam. May takot daw sa labas. Di ba? Pag may nakarinig ng mga something sa labas, di na agad makakatulog. Bihirang yan. Di ba? Nagtatag pa kayo ng ganyang grupo. Pang mapanatiling ligtas ang kanilang mga kasamahan. At laging tinatagulit. Yun naman talaga main goal eh. 'Di ba? Ma-maintain mo yung samahan nyo doon. Kasi hindi mo talaga kakayanin pagka nawalan ka ng mga kasamaan do sa loob ng grupo nyo. 'Di ba? Pag takot na takot yan na mawalan ng kasamahan, 'di ba? Magduda na kayo. Yung nagpapanik agad. Pag na-challenge yung idea ng ginagawa niya, nagpapanik agad. Magpapaliwanag agad yan eh. Biglaan niya magpapaliwanag. Halimbawa, nagsalita lang random lang kahit hindi naman, halimbawa, yung puno, hindi naman siya yung tinutukoy, random lang, natamaan lang, men. Bigla na lang magpapaliwanag yan. Oo, promise. Magugulat ka na nagpapaliwanag na agad. Ura-urada. Di ba? Takot na mawala ng miyembro. That is bullshit. Na ang ibang tao sa labas ng kanilang samahan ay di mapagkakatiwalaan at walang mabuting magagawa para sa kanila. Yung mga nasa labas, hindi pwedeng pagkatiwalaan yung pagdating sa nandun na kayo sa loob. Lahat, mga na yan, di ba? Hindi na makapagkatiwalaan yan. Lahat yung mga nasa labas may issue na lahat. Di ba? Ganun talaga ang buhay, min eh. Di ba? Kaya maging maingat na lang tayo. Kapakanan. Masigasig din silang mag-isip ng iba't ibang paraan para makapaghanap ng mga bagong kaanib. Pinapaniwala nila ang kanilang mga sarili na ginagawa nila ito para isalba ang ibang tao sa kapahamakan. Pang-apat, laging pinapaniwala na para maisalba ang mga tao sa kapahamakan. Di ba? Yan ang advocacy nito. Ano ito isa? Ng leader. Pang-apat, laging dinidiin ng leader ang pagiging salat o di sapat sa kaisipan ng kanyang miyembro. O, di ba? Palaging ganyan, men. Actually, kahit hindi miyembro eh. Di ba?
yun nasa, hindi lang nila nalalaman. 'Di ba? Tayo naman po ay hindi kasi nila naiintindihan. 'Di ba? Yan ang madalas na sinasabi ng mga yan eh. Kapag ka pinapapaliwanag na sa kanya yung kabulshitan na ginawa niya, 'di ba? Hindi nila naiintindihan. 'Di ba? Parang siya lang talaga yung yung chosen one. 'Di ba? Ang taas ng tingin sa sarili. Yung mga nasa labas na nagsusuri, ang laging sasabihin, hindi lang talaga na, pati, baka mamaya may miyembro pa magtanong dyan, baka soplain pa niyan eh. Diba? Hindi ganun yun. Diba? Hindi ganun yun. Hindi mo talaga naiintindihan kung talagang hindi mo nakakausap ang Diyos. Nasa kanya lamang makukuha ng mga miyembro ang paraan para maging karapat-dapat sa kung ano man ang kanilang pinapangaral. Na walang ibang makapagbibigay ng katuparan sa kanilang mga hinihiling kung hindi siya lamang. At ang tanging paraan ay sumunod at maniwala nang walang pasubali sa lahat ng kanyang sinasabi. Walang tanong-tanong, kailangan maniwala kayo dyan. Kailangan magpakatililing kayo. Diba? Bawal magtanong. Or kung pwede naman magtanong, dapat hindi kayo tatamaan ha. Pero kung bawal magtanong, at kung magtatanong man kayo, susuplain lang kayo dahil hindi niya kayang ipaliwanag yung tinatanong sa kanya. Di ba? Mag-isip-isip na kayo. Iniuutos. Walang ibang pakikinggan. Walang ibang paniniwalaan. Siya at tanging siya lamang. Panglima, ang leader lang ang pwedeng lumabag sa kahit na anong Correct! Diba? Kapag kayong... actually, kahit yung mga miyembro niya pwede lumabag sa batas eh. Pero pagka nasa labas ka ng grupong yan, bawal kang... dapat sa standard nila, dapat banal ka. Diba? Sa standard nila. Kailangan ikaw ay wala kang kinukumit na kasalanan. Diba? Kung hindi, diba? Sila lang ang pwede mang ganon. Diba? Sila lang ang pwedeng mangyurak sa feelings ng iba. Di ba? Yan ang sinasabi ko, men eh. Tapos magugulat na lang yung mga yan, may sabpina na. Ay, naku, Diyos ko. Di ba, men? Sisirain yung buhay niyo dyan. Hindi, kaya ako nasabing sabpina kasi may batas na tinutukoy dito. Akala nila, sa mundo nila, pwede silang maglabag ng batas doon. Hindi nila nalalaman, 'di ba? May nangyayari na. Next. Batas. Mapabatas ng tao o ng langit. Para sa kanya ang batas ay para sa mga tagasunod niya lamang. At bilang leader, siya lang ang may karapatan na labagin ito. Hoy, ang pinagtatawanan ko dito, yung mga kulto talaga na to, di ba? Bato-bato sa langit diyan, wala naman akong talaga naman dapat imak yung mga ganyang uri. Ngayon kung hindi kayo ganyan, hindi kayo kabilang sa mga ganyang samahan, safe kayo, men. Di ba? Wala kayong dapat ikapangamba. Alam niyo naman sa sarili niyo na hindi kayo ganyan eh. Pag siya ay na-question, hindi siya aamin ng kanyang pagkakamali. Gagamit siya ng kung ano-anong palusot para pagtakpan ito at hahayaan ng... Gagamit. Halimbawa, na-challenge yan eh. Minsan, may na-challenge dyan eh. Di ba? Si Maestro Ozzy nga, di ba? Nagmamalaki siya na about yung nagharap kaming dalawa. Yung gabay-gabay. Si Maestro Ozzy. Then, sige, subukan mo sa akin, 'di ba? Ang dami niya ng palusot na pasalamat ka, etc., 'di ba? Wala sa yan, 'di ba? Pagka ganyan, pagka na yung idea nung mga dinadaldal niya, palagi na lang may circumstance na lang kung kailan gagana 'yon. 'Di ba? May pagkakataon pa, may stupid pa akong nakausap eh. Ito, totoo to ha. Akala nyo nagbibiro ako. Pakita ko yung screenshot. Ay, wag na. Baka nyo pa eh. Diba? Nakausap ko yan. Diba? Yung manggagamot din. Sabing ganun. Ano ba yun?
Bakit lahat ng ginagamot mo hindi gumagaling? Ang sabi, instrumento lang daw sila. I don't know kung baka mamaya may tamaan dito ha. Wala akong miniment na disclaimer po. Kasi ito yung pagkakasabi sa akin eh. Pakita ko na baka sabihin naggagawa-gawaan ako dito eh. 'Di ba? Mahirap kasi mapagbintangan na ganyan eh. Saan na ba 'yan? Para make sure na na to. Sabi. Baka mamaya imak nyo kasi yung to ha. Ay, nakita nyo ba? Babasahin ko yung convo namin. Tandaan mo, instrumento lang kami. Depende pa din sa taas kung gagaling ka. Ha? So ibig sabihin yung mga yung may mga faith sa inyo, 50-50 lang pala yon. Bumabiyahe papunta sa inyo or kayo ay pumupunta sa kanila tapos para sa hindi kasiguraduhan. Instrumento lang kayo tapos sasabihin nyo anong tawag dito? Nasa Diyos pa rin ang anong silbi nun, men? Diba, kahit ako kaya kong gawin yun eh, hilot-hilutin ko yung may tuberculosis, sabihin ko, gagaling ka. Tapos pag hindi gumaling yung may tuberculosis, sasabihin ko sa kanya, instrumental lang nasa Diyos pa rin. Anong use nun, men? Diba? At least kahit pa paano, halimbawa, pwede nyo, baka mamaya ihalin tulad nyo to doon sa mga sa mga doktor. Let's say, may binarel. Tapos, kukunan ng bala. Diba? 50-50 pa rin siya kung mabubuhay siya o hindi. So, baka mamaya, doon yung ihalin tulad. No! Yung mga ginagawa ng doktor na kasi, baka mamaya sabihin, hindi naman sigurado kung mabubuhay kung kukunin ng doktor yung bala. Doon kasi may ginagawang procedure talaga doon. May scientific basis doon. At may chance talaga na makaligtas pag nagawa yung procedure na yon. Yung sa inyo walang kasiguraduhan. Diba? Kaya nga pumunta yung mga tao sa inyo kasi may tiwala na talagang gagaling sa ginagawa nyo. Hindi nyo pwedeng sabihin na nasa Diyos pa rin yung yung approval kung gagaling o hindi. So ano pa silbi ng pagpunta nyo doon? Diba? Kanyang mga alagad na bigyang katwiran ang kanyang mga ginagawa. Gagamit siya ng kung ano-anong palusot para pagtakpan ito at hahayaan ang kanyang mga alagad na bigyang katwiran. Mga alagad magpapaliwanag. Doon sa ginagawa. Pambihira. Sounds familiar ba to, men? Halos lahat ng kulto ganyan eh. Yung ginagawa sa akin ng mga follower ng Maestro Ozzy ganyan. Diba? Yung mga miyembro din ang nag-e-explain. Diba? Cognitive dissonance. Ang kanyang mga ginagawang salungat sa kanilang ideolohiya o pinapangaral. Dito rin masusubukan ang katapatan ng mga alagad na maatasan na gumawa ng mga dahilan para mapalusot ang nagawa o gumagawa may inaatasan ng isang miyembro na gagawa na ng palusot para ilusot yung idol nila or yung puno nila. Alagad na maatasan na gumawa ng mga dahilan para mapalusot ang nagawa. Diba? Napapansin nyo yan, men? Halimbawa, pag may naipuntos dun sa puno nila, hindi. Kasi yan, sa mga kapanahunan kasi nito, kasi walang power. Katulad niyan, yung sasabihin na hindi, nasa Diyos pa rin yun kung gagaling o yan ay instrumento lang. Halimbawa, si Maestro o si instrumento lamang. Pero, nung time na kausap mo yan, yung puno na yan, kung ano pinagdadadaldal sa'yo na kaya niyang gawin. Diba? Kung ano namang pinagdadadaldal sa'yo na kaya niyang gawin, kaya niyang i-accomplish, tapos pagka hindi nangyayari, may palusot. Diba? Gawa o ginagawa ng kanilang leader. Pag ang alagad ay di epektibo,
malamang na siya ay pagbibitawin sa kanyang posisyon bilang kaparusahan. Liligwakin kapag At kung mabisa naman ang nagawang palusot, ay maaaring tumaas ang pagtingin sa kanya ng leader at bigyan siya ng mas importanteng posisyon sa organisasyon. Pang-anim, gumagamit sila ng thought reform o isang paraan kung saan ang isang establisadong katotohanan ay kanilang sasalungatin at bibigyan ng ibang kahulugan at interpretasyon. Totoo to. Napapansin ko to. Yung thought reform na sinasabi niyan, isang paraan kung saan isang establisadong katotohanan ay kanilang sasalungatin at bibigyan ng ibang kahulugan at interpretasyon. 'Di ba? Totoo 'yan. Iaayon nila yung yung halimbawa, kapag sinabi, halimbawa lang to halimbawa, kapag sinabi na bawal sa Bible ang magpabayad pag ikaw ay manggagamot, 'di ba? Magpapagaling ka ng kapwa mo, bawal sa Bible 'yon. 'Di ba? Merong ilulusot 'yang mga 'yan, sasabihin ng mga 'yan, hindi, ang sinasabi lang naman kasi sa Bible ay ganito, ganyan. Pero wala namang sinasabi diyan na hindi pwedeng tumanggap ng donasyon. Iba yung bayad sa donasyon, 'di ba? Yan ang papalusot ng mga 'yan. 'Di ba? Kahit pa sabi mong donasyon 'yan, bayad pa rin 'yan, men eh. 'Di ba? Bayad pa rin 'yan eh. Kahit pa sinabi mong donasyon 'yan, wag tayo magbullshitan. Ang totoong donasyon ganito ito siguro yung yung walang kaso. Kapag ang isang bagay ay ginawa nyo ng basta wala kang paramdam, ginamot mo siya, then aalis ka na, biglang hinabol ka. Ay hindi, ito baka makatulong sa'yo. 'Di ba? Yun, pwede yun. Pero yung baka may donation po kayo na pwede ibigay. Diba? Hindi pwede yun, men. Nanghihingi ka rin ng bayad nun kahit pa sabihin mong donasyon yun eh. Ito ay tinatawag na brainwashing. Kung saan unti-unting sinisira ng grupo ang pagkakakilala mo sa iyong sarili at ang kakayanan mo na mag-isip Hindi mo namamalang inaalay mo na yung buhay mo dyan eh, no? Di ba? Hindi mo alam, mapapahama ka na dahil sa kakasunod mo dyan. Makatwiran at lohikal. Bagkus ay hihimukin nila na sumunod ka lang at kalimutan ang lahat ng kahit na anong pagdududa. Dahil ang iyong pagdududa ay katumbas din ng pag-question sa posisyon ng pinuno at ng buong samahan sa pangkalahatan. Pangpito, ang samahan ay elitista. Tinuturing nila na ang kanilang pangkat ay ang mga chosen ones. Yan, tanging madalas to eh. ng katotohanan. Madalas yan, at ang kanilang misyon ganyan ay imulat ang buong mundo sa kanilang paraan ng pamumuhay. Para sa kanila, sila ang susi sa mas magandang kinabukasan. Diba? At pag di ka umalib sa kanila, ikaw ay bulag at makasalanan. Yon, pag hindi mo inintindi. Dito sa mga to, dapat tama lang tong leader na to. Diba? Wala kang karapatan niya. Yung sinasabi na, minsan plastic pa yung mga yan eh. Yung sinasabi na, na nirerespeto ko yung, halimbawa lang. Then, bibirahin ka ng smear campaign yan. Di ba? Kadalasan ganyan eh. At ito ay iyong pagbabayaran dito at sa kabilang buhay. Bibigyang diin nila at iisa-isahin ng mga karumal-dumal na bagay na iyong maaaring pagdaanan bilang babala. At di sila mangingimi na gumamit ng kahit na anong paraan para makamit ang kanilang pakay. Yes, tama. Kuhang-kuha talaga nito, no? 'Di ba? Nakakailan na ba ng senyales dito ang napapansin nyo sa kinaaniban nyo ngayon? Kahit na nga sa marahas na paraan. Pangwalo, walang transparency. Sa makatuwid, maraming bagay ang di pinapaalam sa mga miyembro. Tulad na lang ng paggastos sa kaba ng samahan. Ito, so far naman, wala pa namang ganito. Pero may naririnig na akong konti. 'Di ba? Yung halimbawa lang ha. Baka mamaya naman may magalit na naman. Halimbawa lang, naririnig ko, 'di ba? Halimbawa lang.
iba pang gawain. Kontrolado ng leader at ng ilan niyang alagad ang lahat ng impormasyon at sila lang ang may karapatan na ito ay malaman. Kung ano lang ang gustong ibunyag ng leader sa mga miyembro, yun lamang ang pwedeng ilabas ng mga alagad. Totoo! At ang mga kaalaman na ito ay pwedeng gamitin ng pinuno para sa kanyang sariling kapakinabangan. Correct! Maaaring gamitin ito sa pangpersonal o para sa ikaaangat ng kanilang adhikain. Di ba, men? Yung halimbawa, ang dami-dami niyang information na alam, no? Para talagang magamit niya dun sa binubuo niyang samahan. No? Ganyan yun minsan. Hindi lang minsan, madalas ganyan. Kung ano man ang paraan na ito, ay hindi kailangan malaman ng lahat ng miyembro. Kung ang ilan sa mga nasabi kong senyales ay nakikita ninyo sa inyong sarili, marahil kailangan nyo nang mag-isip-isip. Yes. Diba? At itanong sa sarili ang ilang bagay. Pero hindi, nasa sa inyo pa rin naman yan, men. Kung happy naman kayo dyan sa kinasasadlakan nyo ngayon, go lang, di ba? Basta suffer nyo lang yung consequence ng ginagawa nyo na yan, di ba? Kung ano yung ginagawa. As long as na maligaya kayo dyan, wala naman akong magagawa dyan. Ito, sinasabi ko lang yung mga senyales kapag baka kasi hindi nyo alam na nasa kulto na kayo or papunta na kayo sa kulto. Diba? Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!